Kumukuha pa ako ng mic, meron na palang nakalagay sa tenga ko. Ba talaga? Nangaagaw ako ng mic. Meron palang nakalagay rito. Anyways, good morning po sa inyong lahat. It is a great privilege to stand here in the presence of God, in the presence of this congregation, the City of the Lord Church family. So, I'm very excited today na muli po ay makapag-share ako sa inyo ng salita ng Diyos. Pero siyempre, ang atin pong isi-share ay galing pa rin po sa tinuturo ni Pastor Wilbert about Kingdom Keys. So, are you ready to receive the impartation today? Yes. Amen. So, last Sunday, si Pastor Wilbert po ay nagturo ng Kingdom Keys at siya po ay natapos niya po yung third point doon po sa Kingdom Acceleration. He gave emphasis to what will happen this year, 2024. Naunawaan niyo po ba yung mga mangyayari ngayong 2024? Pag hindi niyo po naunawaan, balikan niyo po yung preaching niya nung Sunday. Hello? Hello? Mahalaga po yung first message of the year. Kasi yun po yung magdidetermine po ng ano natin, ng passion natin, ng inspiration natin to move forward. Kahit anong mga challenges ang humarap sa atin, importante po yung first message, yung declaration ng ating senior pastor about Kingdom Acceleration. So from Kingdom Manifestation last 2023, this year naman is for Kingdom Acceleration. Under these 4 points, meron pong 4 na points under this sa kanya pong tinalakay. At ang number 1 po niyan ay accelerated prophetic fulfillment. Pangalawa ay abundant provisions. Hindi ko na po yan tatalakayin kasi natalakay na po niya yan. At binigyan niya po ng emphasis dyan at talagang kailangan nating gawin ay how are we going to accelerate? Hindi niya po binigyan ng diin actually yung acceleration eh. Ang binigyan niya ng emphasis yung immediate or explicit obedience. Sabi niya, hindi tayo nakapokus sa acceleration lang. The focus this year is explicit obedience. Sabihin mga sa katabi mo, explicit obedience. So, tapos na po siya sa unang dalawa, accelerated prophetic fulfillment, abundant provisions in supplies. So, even in times of crisis, binigyan din niya ng emphasis, God will supply all our needs. Pag tayo po ay nakapaloob doon sa mga prinsipyo, ina-apply po natin yung mga prinsipyo and laws na kanya pong binitawan o dineclare po sa atin. So, abundant provisions in supplies and yung awesome protection and security. I think dito po siya natapos sa part na to. Awesome protection and security. So, dito po tayo magtutuloy. Dito po tayo magduduel today. Though ito po ay napasadahan niya na. So, para lang po ma-connect natin yung story last Sunday, babalikan po natin ng kaunti yung mga tinalakay niya nung nakaraang Sunday, and we will proceed po doon sa binigay ng Lord na message sa akin para sa inyo. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ko yan. Kasi while I'm preparing this, kasi actually, medyo nagkaroon po ako ng kaunting, siguro dahil sa kabisihan ng nakaraang linggo, ang nasa isip ko, si Pastor Wilbert pa rin ang mag-speak. Pastor, yun lang nasa isip ko, but tumawag sa uli kahapon, ng hapon, sabi niya, Chris, sino mag-preach bukas? Ha? Ha? Sino? Sabi ko, wala, ako talaga. Ako talaga. Di ba? And that's a great privilege to speak for God today. Sabi ko, salamat sa Panginoon kasi pinuno niya tayo doon sa Baguio. Sino sa inyong na-receive niyo yung portion niyo sa Baguio Convention? Parang mahina yung ano nyo, amen nyo.
Yung mga nakatanggap ng revelation, ng pagpapalakas, motivation, encouragement, inspiration, at lahat na kailangan natin to work for God, sumigaw ng amen. Amen! Ayan. So, lumakas na. Di ba? So, ngayon po, itutuloy ko uli. Balik tayo dito. Baka lumayo ako eh. Kunti na lang po yung oras. Kanina po sa pagsamba, I feel that merong gagawin talagang Panginoon na something kakaiba ngayong taon na ito sa ating church. Hindi ko alam sino nag-speak in tongues kanina at in-interpret niya yung tongues. Meron dito kanina, narinig ako. Nakita mo yung... Sinong... wala? Hindi ko siya naintindihan kasi pag musikero ka pala, ngayon ko lang nalaman, may mga nakalagay sa tenga na to na... Dati yung musikero noon, kami walang ganito yung nakalagay sa tenga, na ini-instructionan ka, o ganito na, ganito, ganyan. Tapos nagwo-worship ka, taas ang kamay, tumutugtog ka. Ang dami mong kailangang ayusin, intindihin. Ngayon ko na-realize na ang musikero pala ngayon, kakaiba. Hindi namin pwedeng sabayan ni na Pastor Mark ito ngayon. Kasi may nakalagay dito, tutugtog na ako dito. Sabi ni Aris, Pastor, ilagay mo yung isa. Sabi ko, isa. Pilit kong nilalagay kahit nagsisimula na sila. Yung pala, may nagsasalita doon, nag-i-instruct kung anong gagawin. Kaya hindi ko narinig yung kanina. Hindi ko narinig yung habang nakatahimik tayo, may sister, gusto ko lang na-retain ba na kung ano yung sinasabi ng Lord kanina? Kasi makinig kayo. In times of worship, dapat matuto rin tayong makinig. Hindi tayo pwedeng salita lang ng salita. Kaya yung sinabi ni Pastor Archie kanina, sabi ko may sasabihin ng Lord, Sister, pwede ka bang tumayo? Ano yung sinabing na-receive mo kanina while we are worshiping? Pakibigyan ng mic. Ang naintindihan ko lang. Hello. Walang mic. Gusto lang naming madinig kung ano yung naintindihan mo kanina. Hello. Kasi dalawa yung ginawa niya eh. Nag-speak in tongues siya, and then in-interpret niya yung tongues niya. And that's biblical po naman yun. In our congregation, we believe on that. So ano po yung na-receive niyo kanina? Gusto lang po ni God na i-praise siya, i-bless siya. Yung hindi, kung i-bless siya na pag worship, do not, parang patay siya, pastor, kailangan ibuhay mo siya. Yun lang, magiging buhay yung pagsamba. Okay. So, parang hindi niya nararamdaman na ang praising o pag-worship sa kanya, parang baliwala lang, parang nasa gitna lang po siya. Gusto siya i-praise, ibigay mo lahat ng pag-praise mo sa kanya. Yun lang po naintindihan ko po. Okay. Okay lang, sige. So that's it eh. Alam nyo, very important po talaga when it comes to worship na hindi ka lang kumakanta eh, kundi yung kanta dinadama mo at alam mong pumapasok sa puso mo yung mensahe ng kanta. Kaya sabi ng Lord kanina, as sister says, na dry. Kung gusto niya ay yung pagpupuri na galing sa puso mo, maging lifestyle mo yung worship mo, at hindi lang sa dito ang pagsamba. Ginagawa mo yan lagi pag sinabing lifestyle. Yung ang praise natin ay dapat hindi dry. Our worship must not be dry. Kaya yung kanina, nung tumahimik, naramdaman ko merong i-remind ang Lord sa atin. And lagyan po natin ng note yan. I-take note mo natin sa ating puso yan, sa isip natin, na ang kailangan ng Diyos ay hindi lang presensya ninyo rito, kundi yung tunay na pagsamba na galing sa puso natin. Ulitin ko, it is good na naandito tayong lahat.
But ang kailangan ng Diyos ay hindi yung presensya mo, kundi yung puso mo. Naandito ka ba? Ang puso mo ba ay nasa Panginoon? O ang puso mo ay malayo? You are worshiping with your lips, but your hearts are far away from God. That's two different things. I believe God wants us to be intimate with Him. Ibinabalik ng Panginoon yung intimacy with Him. In the kingdom of God, binigyan ho ng emphasis ni Pastor Wilbert in the last part ng kanyang tinuro sa Baguio, yung intimacy with God. We will never experience the peace of God, the joy, the blessing, if hindi ho tayo mag-create, hindi natin gagawing passion natin na maging intimate tayo ng Panginoon. Sabi ko nga po, yung attitude ng tao, yung ugali ng tao, yung pag-respond ng tao, nakadepende lagi yan kung ikaw ay aware na kasama mo ang Panginoon. Kasi pag aware ka na ang Diyos ay katabi mo, hindi ka magbibigay ng anumang mga salita o mga reaksyon na makakasakit ng kanyang pangalan. And that is about intimacy. If you know that God is with you, kasama mo palagi, umalis ka ng bahay mo, alam mo kasama mo siya, ay kahit po anong challenge ang humarap sa inyo, you will be able to win that challenges sa buhay mo. Ang sabi po ng awit 27, dito na po tayo ha. Sabi dito po, awesome protection and security. Ito po ang ating tatalakayin. When we become signs and wonders to others because of the favor of God in us, it will also attract envious and jealous people to discredit and destroy us. So, ito pong part na to, basahin natin. Genesis 4:1-9. Sabi dito, Adam made love to his wife, Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, with the help of the Lord, I have brought forth a man. Later, she gave birth to his brother Abel. And now Abel kept flocks and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering, fat portions, from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Look at this word. The Lord looked. The offering of this, yung magkapatid na ito. Nakita ko po, kinig kayo, sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, everything that we are giving to the Lord, tinitignan pala ito ng Panginoon. Hindi pala nawawala sa mata ng Diyos lahat ng binibigay natin, whether malaki o maliit, anumang meron ka, is financial, talents, skill, gift na meron ka, na binibigay mo sa Panginoon, I believe tinitignan ng Diyos ito. The moment na mag-decide ka na ibigay sa Panginoon ang something, you want to give something, you want to offer something for God, God looks at you. Tinitignan ng Diyos ang iyong puso. Tinitignan ka ng Diyos kung paano ka magbigay. Ikaw ba'y nagbibigay na naghihingi ng kapalit? Hello? Tayo ba'y nagbibigay sa Diyos na meron tayong inaasam na ipapalit ng Diyos pag tayo nagbigay? O ikaw yung tipo ng Kristiyanong pag nagbigay, inaalaw mo lang, Lord, ibigay ko lang kasi sinabi mo, Panginoon eh. Again, hindi lang ito finances. Hindi lang sa money, your talent. This is very important. Makinig kayo. Uulitin ko, ang offering na binibigay natin, whether it is money or something that we have, gift, talents, skills na meron tayo, gagamitin natin sa Panginoon. God is looking at you. Tinitignan tayo ng Panginoon kung paano natin gagamitin ang lahat ng ito. Cain offer to God na hindi nalugod ang Panginoon. Bakit di sa nalugod? Nakita ng Diyos eh. Tinitignan kasi ng Panginoon ang pagbibigay. Hello? Hello?
God, the Lord looked with favor kay Abel sa kanyang offering. Bakit? Pastor Wilbert stretches last Sunday that his offering is according to what? Prescribed offering. Sabihin natin prescribed. According to prescription na sinabi ng Panginoon ng kanyang ibinigay. Yung isa, nagbigay din naman, pero hindi according to God's prescription. Sabihin natin, prescription. Very important po yung bagay nito. When it comes to giving, to offering, let us follow the prescription given by God to us. Ang sabi diyan, the Lord said to Cain, why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? Kung tama ba yung ginawa mo, hindi ka ba tatanggapin? Hindi ko ba tatanggapin yun? Kung tama ang iyong attitude, yung iyong pagbibigay sa akin, the way you give it to me, yung process, yung prescribed na gusto ko, binigay mo, hindi ko ba tatanggapin yan? That's the yun ang problem Marami po sa ating gusto nating magbigay. Pero ang gusto nating pagbibigay ay hindi based doon sa prescription ng Panginoon. Kundi ang gusto po natin ay kung ano yung gusto ng sa atin lang. Naniniwala ba kayo na meron kayong gustong ibigay sa Panginoon? Lahat tayo gusto magbigay, pero may prescribe kasi ang Diyos. May prescription ng Diyos kung paano ka magbibigay. And that is what God wants us to do. That's why, nabanggit din ni Pastor Jan na in the Bible, in the history, the first murder is also, nag-start yan sa panahon ni Cain at Abel. Within the family. Ulitin ko, ang first murder ay nangyari within the family, hindi ho outside, hindi sa street, hindi sa prison, hindi ho sa trabaho, hindi ho doon sa mga may inuman nangyari ang unang murder. Ang unang patayan ay nangyari sa loob ng bahay. Hello? Pag hindi po tayo naging maingat dito, hindi mo alam, pinapatay mo na pala ang asawa mo. Pinapatay mo na pala ang anak mo. Why? Because yung galit, yung hatred na pwedeng pumasok sa puso natin can lead us. In fact, sabi ng Bible, tumingin ka lang or yung pagkaroon ka ng galit o hatred sa kapwa mo, you are sinning against God. Anong kasalanan yon? Pagpatay. Pinapatay mo ng isang tao kung ikaw ay may galit sa puso mo doon sa isang tao. Hello? Nandiyan po ba kayo? Hindi ho kalooban ng Diyos. Pero hindi natin alam, minsan nadadali tayo ng galit. Pinapatay mo na ang kamag-anak mo. Dahil sa lupa. Diba? But it is not the word of the Lord. It's not the will of the Lord na tayo po ay mag-dwell doon sa ganong bagay because ang Diyos po ay may plano sa buhay natin. Dito po nakita natin na as Pastor Wilbert shared this, talagang grabe, no? Hindi mo ma-imagine na yung unang pagpatay sa loob ng bahay mangyayari. Tignan nyo ang mga bahay ninyo ngayon, ang inyong buhay ngayon sa loob ng pamilya ninyo. Is there something that is missing? Meron bang bagay sa pamilya natin na missing? Bakit kahit Kristiyano na tayo, naandun pa din yung pag-aaway-away? Okay lang na magkasalitaan ng isang araw pero isang taon na, 2 taon na, hindi pa kayo nag-iimikan. Dahil lang sa isang bagay na hindi nyo mapagkasunduan, nagkagalit kayo. Dahil lang sa tain ng aso sa harap ng inyong bahay, hindi kayo nagkasundo.
Nagalit ka na halos patayin mo na. In fact, sabi ko nga sa inyo, sabi ng Bible, pag ikaw ay nagalit sa isang tao, magkaroon ka ng hatred sa tao, pinatay mo na siya kahit hindi mo siya pinapatay ng natural. Kahit hindi mo siya tinataga o binabaril, pinatay mo na siya. Gusto niyo bang maparatangan kayo ng Panginoon na mamamatay tao? Take note. Maraming Kristiyano, mamamatay tao. Hello, anya pa ba kayo sa taas? Hindi alam na pumapatay na pala. I-share ko po ito sa inyo. Meron po akong sariwang kwento sa inyo ngayong umaga. Pakinggan niyo yung kwento. I discover something from my actual experience yesterday. Here is the story. I decided to change yung PVC door ng CR dyan. Alam yung CR natin sa second floor na yung tanggal? Oh, tumatawa si Pastor Archie kasi siguro may na-discover sa ngayon. But, makinig kayo kung anong istorya dyan sa CR na yan. So, nakita ko sira, siyempre, kailangan ngayon Sunday maayos. So, bumili ako ng bagong door, pinto. Ang binili kong pinto, katulad ng pinto na tinanggal. Sinukat ko yung width, sinukat ko yung height, at yung kapal, sinukat ko. Same. 60 by 190 centimeter. To my surprise, so kaya bumili ako, sabi ko, yun ang ipapalit ko para madali lang. In 10 to 15 minutes, kaya ko siyang ikabit. Naku, na-surprise ako. Bakit? Kasi pagkabili ko, nung aming isalpak ni Nathan, masikip. O so, anong gagawin ko? Tatanggalin ko yung dulo. Kasi meron pa siyang kaunting nakausli sa mga gilid eh. So, kumbaga, sa dalawang gano, meron siya nakausli. Sa kabila, meron din. So, bumili ako ng blade. Kaya ng blade sa tinanggal namin. Lahat na, nilihan na, hindi pa rin pumapasok. Ay, lalagyan pa yun ng hinge. Ayaw pa rin pumasok. Pero ako, sinukat namin to eh. Pareho eh, 60 by 109. Yung haba lang, hindi, may kaunting problema. Pero yung kailangan kasi yung width, magkasukat. Hindi talaga magkasya. Hanggang si Tonton, nakatatlong balik na akyat panaog dito. Yung 10 to 15 minutes, 2 oras na kaming nag-aano ni Nathan, hindi pa na magawa. Dumating, kaya si Tonton nung umakyat, Pastor, pabalik-balik siya eh. Hindi pa tapos yan, kanina pa yan ah. Parang inaano na ako ni Tonton. Ang tagal niyan. Parang sabi niya, ang tagal niyo naman gumawa dyan. Si Nathan, ay, ako, karpintero ako. Alam ko yung ginagawa ko. Sabi niya, Pastor, merong ano dito, meron akong grinder. Sabi ko, maganda. Sabi ko, 3 minutes lang to. Tapos to. Alam niyo nangyari? Halos napudpud na yung magkabilang side. Hindi. Pumapasok ba? Pumapasok pero ang hirap. Kailangan mo siyang laksa ng ano. Tignan niyo yung side. Halos mapunit na yung ano. So, yun ang hindi nangyari. Pero ang aking sinasabi, ang sukat ng binili ko at tinanggal, pareho. Ito ang lesson na gusto kong i-share sa inyo. There are lessons. O sige, wag muna to. Nung paalis tayo papuntang Baguio, sa papuntang Baguio, inassure natin na yung bus ay darating ng 4:00. Okay, ikukwento ko sa inyo to para maintindihan nyo. Dahil may lesson ho tayong, meron akong lesson na gustong ipukpok sa inyo ngayong umaga. Ipupukpok ko talaga to. As far as myself, tsaka yung City Hall is concerned, doon kausap ko, okay, planado. Hanggang, ang kinintay ko lang driver, yung number. Noong Monday ng gabi, binigay, magti 10 o'clock na ng gabi. So, nag-text ako, sabi ko, Sir,
tomorrow, alas 4 sa Land Bank ang ating call time. So, expected ko, 5 a.m. makakaalis tayo. Call time 4 a.m. eh. So, alas 3 pa lang ng madaling araw, halos wala akong tulog noon nung magdamag na yun kasi parang natatay ako na hindi ko maintindihan na parang merong something na mangyayari. Alas 3 ng umaga, tinawagan ko yung kasi hindi sumagot yung driver. Hello? Sino to? Sabi ko, patay. Sino to? Sabi ko, kami po yung aalis ngayon papuntang Baguio, alas 4. Ay, hindi ko alam yan. Naku po, sabi ko, yari. Lalo na kung natatay na hindi ko maintindihan. Kasi alas 4 ang alis, alas 3 tumawag ako, 3:30 na. Sabi ko sa pamilya ko, maligo na kayo, hayaan niyo muna ako dito, huwag niyo akong pakialaman kasi baka sumabog yung dumi ko rito. Sa nangyayari, tawag ako sa City Hall, tawag ako sa driver. Hindi niyo alam yung istorya, di ba? Pero ang gagaling niyo, ang mga salita ninyo, parang alam niyo yung istorya. Ganyan tayo, di ba? So, pinilit ko. Hanggang nag-decide, nagalit na rin si pastor sa akin. Sabi niya, pambihira, ganyan. Siyempre, alam mo naman si pastor, alam ko yon, ay tinatanggap ko every time na merong rebuke o instruction na dapat kong gawin, tatanggapin ko yan. Wala akong choice. Tatay ko yan eh. Kung anong gusto niyang gawin, gagawin ko yan kahit mahirap. So yon. Nagkasundo kami, sabi niya, sige, ganito na lang. Mag-commute tayong lahat. Mag-commute na lahat ng mga isip ko, mga senior citizen to. Saan ko paglalalagay ko, commute kami. Giniisip ko, may something sa akin. So, what we did po ay nag-double check ulit. Kasi walang reply sa City Hall eh. Kahit yung pinaka-head nila, hindi nagre-reply. Sa tamang-tama, nakausap ni Pastor Boots yung nagdi-deploy. Dispatcher. So doon, sabi ko, Sir, paano ito? Naulan dito, tapos alas 5 na. Mag-aalas 6 na, hindi pa nakakaalis yung mga tao. Naka-ready na kami, tapos ganito mangyayari. Ay, awa ng Diyos, sabi niya. Sabi ko, pag po ito ay, makakarating po ito sa kinauukulan. Ngayon din po, makakarating to sa kinauukulan. So, sabi niya, ay, Pastor, sandali lang, gagawa natin ng paraan. Gagawa ng paraan. So, mangyari, nag-ano sila ng bus, biglaan. Hindi alam ng buo na. So, in short, nag-grant din po yung bus. Pero yung isang bus, tumirik doon sa taas, papakyat ng Baguio. So, anong naramdaman nyo? Sige, tatanungin ko kayo. Anong naramdaman nyo nung nasa time kayo na pressure kayo, yung iba gusto nang mag-back out, uwi na ako? Anong naramdaman nyo? Natuwa ba kayo nung merong character fortification na ginagawa ang Lord during that time sa inyo? Ang ganda ng declaration natin nung last Sunday. Sa ating worship, nag-declare doon. Even sa preaching ni Pastor, character fortification. Hindi nyo ba naiintindihan yon, mga kapatid? Oh, yung mga nakaintindi, salamat. Pero yung hindi nakaintindi, dapat maintindihan nyo. Na ang nangyayari during that time ay character fortification. Inaayos ng Diyos ang ating mga pag-uugali during that time. Nakarating din naman kayo, di ba? Oh, meron nakarating din awa ng Diyos. Pero yun nga lang, ang daming challenges, ang dami nating hinarap na hirap. Akala nyo kayo lang ang nahihirapan. Mas lalo yung leader ninyo ang nahihirapan kung paano gagawin ng lahat at aayusin ng lahat. Kaya po kayo na minsan na nagkakaroon kayo ng sama ng loob agad, bakit ganito? Di ba, nagbayad naman kami. Ano kung nagbayad ka? May ginagawa nga kasi si Lord eh. Bakit hindi mo maintindihan? So, that is another issue. God is working sa buhay mo. So, anong truth, anong lesson po ang nakita ko doon sa bus, tapos kagabi, na yung 10 to 15 minutes, inabot kami ng 3 oras bago maikabit yung gusto ko nang sirain yung pintuan at
Wag nang lagyan ng pinto dahil doon sa ang tagal ginawa, plastic lang naman. Ayun, plastic kasi. Ang hirap gawin talaga pag plastic. Ang hirap i-disciple ng plastic. Ang hirap palakasin ng plastic. Ang hirap pilitin ng plastic. Hindi tumatanggap ang plastic. Number 1 point. Anong natutunan ko dito? Ito lang naman talaga ang lesson na gusto kong i-share sa inyo ngayong umaga. Kasi, actually, wala po akong ka-idea kung anong sasabihin ko ngayon. But kaninang umaga, God brought me here in just a matter of 1 hour. Ayan, ang unang point. Ang pasensya mo ay palaging nakasalang sa pugon. Pag ikaw ay nasa kingdom ng Panginoon, mas above ang gusto ng Panginoon sa atin. Mas iba tayo dun sa mga nasa mundo. Tama? Iba ang level na naktingin ng Diyos sa atin kasi anak tayo sa kingdom. Kabilang tayo sa kingdom ng Panginoon. Kaya ang gagawin ng Lord, makikita ninyo, number 1, ang pasensya mo ay palaging nakasalang sa pugon. Pwedeng maganda ang... nakakita na kayong tinapay na pasensya dati? Nakita niyo yung pasensya na tinapay? Pwedeng pagsalang mo, maganda yung luto, masarap, pero pwedeng masunog din. Maging mapait yung pasensya mo. Ito po ang unang dinidevelop ng Lord sa atin, lalo na sa mga anak ng Diyos. Dinidevelop niya palagi, tatandaan niyo lagi na ang pasensya niyo nakasalang sa pugon. It determines kung masusunog o magiging masarap ang kalalabasan ng tinapay na pasensya doon sa loob ng pugon. Di ba, Pastor Aida? Gusto mong maging masarap ang tinapay? Yung pasensya? Ano bang itsura ng pasensya na tinapay? Bilog na parang... okay. Parang ignog. Pasensya. Parang pambala sa tirador, no? So, yun po ang pwedeng mangyari sa atin. Lagi po yan tatandaan natin. We are always doon nakalagay sa pugon ng pagpapasensya. Pangalawa, mahirap pag-isahin ang luma at bago. Mahirap pag-isahin ang luma at bago. Di ba? Meron din naman sa Bible na sinasabi, yung lumang sisidlan, tsaka yung bagong sisidlan. Ang dami mo dapat gagawin. Mapatao man yan, mapaprinsipyo o katuruan, mahirap pong pag-isahin. Kailangang merong tapyasin. Hello? Otherwise, hindi magkakasundo at sa huli maghihiwalay kasi hindi nagpatapyas. Tinatapyas, pero ayaw magpatapyas. Panayang ilag. Tapyasin natin tong part na to kasi hindi maganda to. Ilag, layo, alis. Ayaw magpatapyas. Tignan mo yung katabi mo kung natapyasan na yan. No? Sabi mo sa katabi mo, pag hindi ka umayos, tatapyasan kita. Ulitin mo sa kabila, sabi mo, pag hindi ka umayos, tatapyasan kita. Mahirap pagsamahin ang luma at ang bago. Kailangan mong mag-adjust. Maraming adjustment na kailangan gawin bago siya maging maayos. Maraming ugali sa buhay ng Kristiyano na dapat ayusin at baguhin para maging sakto siya at magkaroon ng pagkakaisa sa loob ng simbahan. At kailangan dyan ang maisalang ka palagi sa pugon para ikaw ay matapyasan. Pangatlo, palaging may hamon tayong harapin. Hindi pala.
Hamon. Hamon. Hamon ba, no? Palaging may hamon tayong haharapin. Kaso, hamon pala. Challenges. Marami po tayong mga challenges na haharapin. Palagi, araw-araw sa buhay natin. The truth is, makinig kayo, hindi ka dapat patalo. Hello? Hindi ka dapat patalo sa mga hamon ng buhay. Okay ba kayo dyan, nasa taas? Tahimik kasi kayo parang tinitignan nyo lang kung paano ko magdi-deliver ng message ngayong umaga Buti pa yung KSP, may hamon di ba? Nakatikim tayo lahat ng hamon. Pero pag pinag-usapan na ang hamon sa buhay, naku po, parang ayaw nyong matikman ang hamon sa buhay. Ulitin ko, pag may hamon, hindi ka dapat magpatalo. Anong ibig sabihin? Harapin mo ang hamon ng may katinuan ng isip. Hello? Katinuan ng isip. Hindi pwedeng bara-bara ka. Maging matino ka. Mahirap harapin ang hamon pag wala tayo sa katinuan ng isip. Makinig kayo. Ang iba kasi, makinig kayo lahat makinig kayo. Ang iba kasi, bibig ang inihaharap kapag may hamon. Sabihin mo, bibig. Ay paano kung tao yung hinahamon o palagi kang hinahamon ng tao? Doon papasok yung sinasabi ng Old Testament, ngipin sa ngipin. Ano? Pastor Archie, ngipin sa ngipin, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ako, hindi. Bibig sa bibig. Ano ibig sabihin yan? Palitan ng maaanghang na, masasakit na, hindi ngipin sa ngipin, bibig sa bibig. Ratatatatatatat. Yan naman, ratatatatatatat. Ako naman, ratatatatatatat. Yun naman sa ratatatatatatat. Hanggang hindi matapos. Bibig sa bibig talaga Lahat na ng kasamaan ito, itinuro na. Ikaw, ayan, ganyan ka, yan. Ikaw din, ganyan ka, masigit ka. Ikaw din, masigit ka. Hanggang hindi ho natapos. Natulog ng parehong masakit ang bibig. Kada dada ka, kasisigaw. I want to show these verses to you. Basahin nating lahat samahan nyo ako. Hanggang ano oras nga ba tayo? Hanggang ano oras tayo? 11. Sige, tatapusin ko po ng 10. Tignan natin, basahin natin. 1, 2, ready, go. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Stop muna tayo. Ang hindi raw nagkakasala o sino mang hindi nagkakamali, ito raw yung tao na marunong, isang ganap at marunong magpigil ng sarili. Yung bang sasapakin mo na, hindi, talaga naman, hindi mo magawa-gawa. Bakit? Marunong kang magpigil sa sarili. Ang tawag sa'yo, ganap ka. Diba? Sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita? Sabihin natin pananalita. Saan ba nagmumula lagi ang problema? Sa pananalita. Kapatid, sa mga anak ng Diyos, pinapaalalahanan na tayo ng Panginoon tungkol sa ating pananalita. Di ba? Tuloy natin. Kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, sabihin natin bibig. Yung bibig ng kabayo, sabi diyan, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Buti pa yung kabayo, pag binusalan mo, kaya mong ipaling kung saan mo man gustong ipaling, kung saan pupunta yung kabayo. Tignan ninyo sa kasunod. Gayon din naman ang barko.
Kahit ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang at katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Sa pananalita, doon lumalabas yung kayabangan ng tao. Ipinagyayabang ng tao. Ano pa? Isipin lamang ninyo kung paano nagpapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Saan ba nagsisimula ang apoy? Maliit lang. Meron lang puspuro. Isang maliit na puspuro na halos hindi mo makita pag naandyan ka sa dulo. Pero pag ito'y naapuyan, ilagay sa kagubatan, masusunog lahat. Ang bahay ay masusunog dahil sa maliit na apoy. Ang dila ay parang apoy. Isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ito pala yung nagpaparumi sa pagkatao ng isang tao. Napakaliit ng dila mo, pero kaya niyang parumihin ang buong pagkatao mo. Anong sabi diyan? Ang apoy nito ay mula sa ang apoy ay hindi galing sa Diyos. In the context dito sa pinag-aaralan natin. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Ano raw sinusunog? Buhay ng tao. Ilan? Lahat sa buhay ng tao ay kayang sunugin ng maliit na dila. Ang dila ang pinagmumulan ng apoy. Kaya po yung mga salita natin ay dapat iniingatan natin, lalo na kung hindi po ito makakapag-bless ng tao. Kung ito ay magsusumpa ng tao, lagyan mo ng stapler, busalan mo yung uso mo. Mas mabuti nang nakabusalang uso mo kaysa ang ganda-ganda mo pero punong-puno ng sakit at hinanakit ang iyong puso. Hindi baling masama itsura mo, ang puso mo naman ay maganda. Kasi ayaw mo magkasala eh. Busalan mo yung uso mo. Pwede bang hindi magkasala? Pwede. Anong gagawin? Eh di, tigilan mo magsalita. Busalan mo yung uso mo. Hello, kaya niyong busalan yung uso niyo pagka medyo mainit na yung discussion sa asawa mo, sa biyanan mo, sa kapatid mo, sa umutang sa'yo. Busalan mo na lang uso mo. Kaysa ikaw ay mapahamak. Kaysa masunog ang buong buhay ng tao. Di ba? Ang linaw dyan eh. Nasaan na? Yan. Ang apoy na ito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Kaya pala, nagkakaroon ng paghihiwalay, di ba, sa mag-asawa. Maliit lang na bagay nagsimula. Nagsimula lang sa sapatos. Nagsimula lang sa isang itlog. Saan na yung itlog ko rito? Ulam ko yun eh. Nawala. Dahil sa itlog, nagkasira ang mag-asawa. Nag-away sa loob ng bahay. Because of your tongue. Dahil sa mga bibig natin na hindi natin kayang supilin. Hindi natin kayang pigilin. Tingnan niyo to. Sabi dito, lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at napapaamo ng tao. Tama, patingali yun eh. Mga tigre, makita mo sa YouTube, nanonood kayo, ahas, cobra, gaganyanin niya.
Hindi sila kinakagat. Yung leon, papasok, yayakapin lang. Yung tigre, ganun din. Napapaamo nila ang hayop. Mabuti pang hayop, napapaamo. Yung isang hayop, hindi mapaamo. Bira, no? Parang gusto ko na lang maging tigre. Ngunit, wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ayan, mandaan nyo. Ang sabi ho ni Apostol Santiago, Apostol James, wala pang nakakapagpaamo sa dila. Pakinig kayo. Hindi namin kayang paamuin ang dila ninyo. Kahit mag-preach kami ng mag-preach dito, mag-tanks kami ng mag-tanks dito, at i-lay hands namin kayo. Kahit anong gawin namin sa inyo, mga pastor, kahit si Pastor Wilbert, hindi niya kayang paamuin ang mga dila ninyo. Ang dila natin, tayo ho ang responsable kung ano ang dapat nating gawin. Ang Biblia na nagsabi, wala pang nakakapagpaamo sa dila. Pero sa mga tigre at mga leon, napapaamo. Can you imagine? Ganon katindi ang bibig ng tao. Hello? Diyan pa ba kayo? Pag tinatamaan ka, sabihin mo na lang, Amen. Di ba? Sabi dito, ito ay kasamang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakakamatay. Nako. Ang kamandag mo pala, nasa dila mo. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Tignan mo uli yung katabi mo. Kalarawan ba ng Diyos yan? Maganda ba yan? Guwapo ba yan? Kalarawan ba talaga ng Diyos yan? Ito, ginagamit natin yung ating dila, malimit. Naiisan tayo ng kaaway kasi sa halip na gamitin natin sa pagpupuri sa Panginoon, pagpapasalamat sa Diyos, ginagamit natin para laitin natin ang ating kapwa. And that's, hindi magandang bagay na makitaan tayo ng Panginoon out of your mouth. Sa halip na maging pagpapala sa Diyos ang iyong binibitawan, ito ay nanlalait ng kapwa mo, nagmamaliit, naninira, pumapatay ng kapwa mo. Hello, niya pa po ba kayo? Tuloy natin. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at panlalait. Pagpupuri at panlalait galing sa bibig natin. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Anong sabi ni Apostol Santiago? Hindi ito dapat mangyari sa atin, mga kapatid. Ang tanong, kapatid mo ba yung nasa tabi mo? Yung nasa likodan mo? O maliban lang kung hindi mo kapatid yan. Kasi sa mga kapatid, dapat hindi daw nangyayari yan. Kung kapatid mo yan, wala dapat bungangaan. Di ba? Kung hindi mo yan kapatid, meron kang laya. Mamili ka kung pipiliin mo to, bubungangaan mo siya, o hindi mo siya bubungangaan. O mag-aaway kayo, o hindi kayo mag-aaway. Hindi lumalabas sa isang bukalang tubig, tabang at tubig alat. Mga kapatid, eto na naman, mga kapatid, sabihin mo kapatid, hinding-hindi makakapamunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. At lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Sino sa inyo ang marunong nakakaunawa? Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa?
Meron ba ditong marunong at nakakaunawa? Ipakita nyo ito sa TCTL Church. Kung kayo ay nakakaunawa, kung kayo ay marunong talaga, magagaling kayo, ipakita nyo yan sa TCTL Church. Sakto. Sabi ni Lord, hindi sa iba yan, sa TCTL talaga yan. Kaya yon, asaan na tayo? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Dapat pinapakita. Hindi ka mayabang. Kaya mong lumuhod sa iyong kagalit. Hindi ko naman sinabing luhudan mo. But I'm talking about pagpapakumbaba. Hindi yung ikaw yung nakataas. Yung taas mo na. Hindi ka na ma-reach. Para kang telepono na hindi ma-reach. Cannot be reached ka na. Hindi ka marunong magpakumbaba. Ay gamitin daw natin maging wasto ang pamumuhay, at yung wastong pamumuhay ay bunga ng pagpapakumbaba at karunungan. Kaya nga po yung pakikinig natin ng salita ng Diyos, ito po ang maglalagay sa atin ng karunungan. Yung pagkatakot natin sa Diyos ang magbibigay sa atin ng karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. When you fear the Lord, then wisdom will come to you. Pero kung wala kang takot sa Panginoon, wala kang pakialam. Kahit sinong bungangaan mo dyan, wala kang pakialam. Kahit alam mong kapatid mo, pananampalataya mo, wala kang pakialam. Bakit? Wala kang takot sa Diyos eh. Everything starts in the fear of the Lord. If you fear God, hallelujah, matututo kang magpakumbaba. At hahanapin mo yung karunungan, hindi sa karunungan ng tao. Ay, ano ba pwede kong gawin doon? Kasi, alam mo kanina, grabe yung pananalita niya. Akin ang sasampahan ng libel yan eh. Ano bang pwede kong gawin? Sabi nung biningan mo ng payo, ay hindi, sige. Puntahan mo. Sampalin mo, kaliwat kanan. Matauhan. Patay kang bata ka. Nung sinampal mo, sinampal ka din, kaliwat kanan. Nagsampalan kayong dalawa. Saan kayo nakarating? Sa barangay. Hindi kinaya sa barangay, dumating sa husgado. Hanggang parehas kayong nakulong. Yung nagagawa ng hindi natin pag-aayos ng ating pamumuhay sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at paggamit ng salita ng Diyos. Anong sinasabi ng Panginoon? Again, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hanapin nyo sa Bible yan. Huwag nyo na akong paghanapin. Ngayon lang kasi dumating yan. Nasaan na? Tayo. Ngunit, kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo itong ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Kalain mo to si Apostol Santiago. This is practical Christianity. Hindi pwedeng spiritual ka. Hallelujah, hallelujah. Ay, ano ka ba? Spiritual ka pero pag tumataas ang high blood mo. Ang dali mong magalit. Ang dali mong mainis. Pero praise God, hallelujah. Pag may problema, galit na galit ka. Hindi mo alam kung anong gagawin. Ngunit kung naghahari sa inyong puso ay inggit, at makasariling hangarin, huwag ninyo itong ipagmalaki. Wala tayong karapatan na ipagmalaki yung pansarili nating hangarin. Hangarin mo pa lang yan. Ikaw lang ang may hangad yan, hindi hangarin ng Diyos yan. Kaya huwag mo siyang ipagmalaki kasi sa'yo lang yan. Sabi mo sa katabi mo, sa'yo lang yan. Hindi galing sa Diyos yan.
Ang hangarin na makadiyos ay hindi magtutulak sa iyo para makasakit ng kapwa mo, para tapakan mo ang kapwa mo. Mga kapatid, this is Christianity. This is Christianity. We are talking about Christ. Ang buhay ni Kristo na tinanggap natin ang dapat nakikita sa atin. Hindi yung buhay mo dati nung ikaw ay wala pa kay Kristo. Tapos na yon. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things has gone. Behold, all things are new. Ang lahat daw ng nakalipas, tapos na yon. At ngayon, bago na ang pagkatao mo. Amen ba? Amen. Sana tayo. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit. Nako, ayan na. Grabe, ano? Ang galing ni Lord. Ayaw niya tayong ipahamak. Etong karunungan na ito ay makalupa, makalaman, at ano pa? Mula sa demonyo. Ang linaw, no? Hindi pala galing sa Panginoon yung hatred, yung bitterness, yung pagsama ng loob mo. Minsan nasama ka ng loob, pero madali kang magpatawad, madali kang mag-release ng forgiveness. Just a matter of seconds, na-realize mo, ay, hindi ito ang kalooban ng Diyos sa akin. Hindi ito ang dapat maging attitude ko. Hindi ito dapat ang aking maging response sa tao na to na gumagawa ng hindi maganda sa akin. Immediately, pak! Pinatawad na kita. Everything, parang yung pader, pak! Guho agad. Hindi yung every time na masasaktan ka, nagbibuild ka ng wall, ng pader, hanggang hindi mo na makita, hanggang sobrang taas na, hanggang nung gumuho na, ikaw ay natabunan. Patay. Saan pumunta yun? Sa'yo din. Ikaw din ang mapapahamak. Hindi yung tao na sinaktan mo. Hello? Sinong gumawa ng kapahamakan? Ang Panginoon? Hindi, ikaw. We have the choice para gawin ang tama at ang mali. So again, ang ganyang karunungan na hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasiriling hangarin, naghahari din doon ng kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Yung pala yun. Doon pala nagsisimula yung mga bagay na to. Yung kaguluhan pala ay nagsisimula sa mga inggit, ano pa? Makasariling hangarin. At kapag ito daw ay naghahari sa inyo, sa akin, anong sabi? Merong kaguluhan sa loob ng buhay mo at loob ng bahay mo. Malinaw? Kapag naghahari yung dalawang bagay na yan, inggit at makasariling hangarin, magulo ang buhay mo, magulo din ang bahay mo. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una, sa lahat ay malinis, sabay-sabay, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, namumunga ng katuwiran, ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Yung pala yun eh. Ang karunungan pala na galing sa Panginoon ay napakalinaw. Kung ito'y galing sa langit, mabubuting gawa. Malinis ito. Walang dumi. Walang bahid dungis. Malinis ang hangarin. Mapayapa. Higit pang mapayapa. Hindi conflict. Walang confusion. Walang conflict. Walang confusion. Mapayapa. Ano pa? Maamo. Paano ba yung maamo? Pwede bang maging maamo yung galit? Tingin nyo. Pwede bang maging maamo yung galit? Hindi. Mahirap maging maamo yung galit. Mapagbigay. Oh.
Mapagbigay ka ba? O lagi kang nangihingi na, hindi, ako ang tama eh. Hindi. Ano pa? Puno ng awa. Marunong ka ding maawa. Noong magko-commute yung mga senior citizen, awang-awa ho talaga ako eh. Hindi ho talaga ako makamove on doon sa bus na yun eh. Tapos meron pang may bata, sabi ko, ano, nang kahinat na ng mga to. Aalis sila ng makakyat, bago makakyat doon sa hagdan, no? Ilan yan? Ilang senior citizen yan? Bababa sa bus. Nako, sabi ko, aabutin ng hating gabi to. Kaawa. But you know, God is good. Kasi, meron palang tinuturo ang Diyos sa atin na hindi natin nakikita, pero pinakita bigla ng Panginoon sa atin. That's why I texted everybody. Huwag kayong mag-alala. We are now in character fortification. May ginagawa si Lord, tumahimik kayo. Puro reklamo eh. Ay, paano kung ako naman ang magreklamo? Paano naman eh, ang bayad nyo naman ay ganito lang. Tapos ganyan kayo mag-demand. Hindi nga kayo siningil ng ano eh. Tapos, hindi ko kayo pinapagalitan ha. Sinasabi ko lang po, this is reality, life. Ito yung realidad ng buhay na minsan hindi natin napapansin. Pero may tinuturo na palang Panginoon, hindi natin nakikita. Kaya ko pinapakita sa inyong mga ito para sa susunod na taon, mas marami na tayo, mas ilang bus nang kukunin, hindi na magkakaproblema sa inyo. Kahit magkaproblema ang bus, walang problema sa atin. Tatandaan ko yan ha, nag-amen kayo. May attendance tayo kanina, di ba? Oh, sige, pag meron diyang pumalag na naman, itatapon natin sa ibab sa bagyo dun sa bangin para wala nang ano. Sige, tatapusin na natin, huwag kayong mag-alala. Mapagbigay, di ba? Masaganang namumunga. Yan, maganda pong makita yan na tayo namumunga. Kapag dala tayo ng mga kaluluwa, paano ka makapagdala ng kaluluwa o ng tao sa Panginoon? Kung yung buhay mo ay hindi kasiya-siya. Lagi kang nakaangil. Nakikita ng kapitbahay mo pag sumigaw ka. Dinig sa kabilang kwarto nga, kabilang bahay, kabilang barangay, ang sigaw mo. Kulang na lang. Ay, nako. Kapatid, kung ikaw ay kinakausap ng Panginoon, ayusin natin ang ating mga responses. Dapat namumunga tayo, mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi din plastic. Plastic. Nagkukunwari, plastic. Sabi mo sa katabi mo, hindi plastic. Ulitin mo, hindi ako plastic. Hawakan mo, plastic ba yan? Baka hindi. Hindi nagtatangi, hindi nagkukunwari, namumunga ng anong binubunga dapat? Katuwiran. Namumunga tayo dapat ng katuwiran. Ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Saan ang whole truth dito? Pag ang desire natin lagi ay yung mapayapang buhay, ayon sa kalooban ng Panginoon, mabubuhay ka talagang mapayapa. Pero kung yung iyong sariling kagustuhan ay iaalaw mong imani-obra ka, diyan magsisimula ang gulo sa buhay mo. Ulitin ko, diyan nagsisimula ang gulo sa buhay mo at sa pamilya. Pag yung iyong pansariling hangarin at kagustuhan ay gusto mong i-push, wag na. Tigilan mo na yan. Ang plano po ng Panginoon sa atin ay para tayo po ay mag-accelerate ngayong 2024. Hello? God wants our explicit obedience. If you want to accelerate this 2024, He needs your explicit obedience. Tapos na. Sabi ng W.R.
right responses to hard situations, persecutions, and accusations accelerate us in our journey towards promotion. Sino po sa inyong gusto nyong i-promote ng Lord ngayong 2024? Your business, your career, and everything. Then, follow this. Respond right in every negative situations. Whether it is your hard situations, your persecutions, sa family mo, kanino man, and accusations. Because it will accelerate you this year, 2024. Tayo po tayong lahat. Thank you, Lord God. Panginoon, marami pong salamat sa kabutihan ninyo at salita ninyo na amin pong na-receive ngayong umaga. We thank you for your grace and the power of your Spirit na kumikilos sa aming buhay, sa aming kalagitnaan. Alam ko po, Panginoon, ngayong umaga, sa halip na matisod ang inyong mga anak, sila po'y magbabago. This is what you want, Panginoon, sa bawat sa amin. Kami ay tuloy-tuloy na matransform, mabago, Panginoon, ayon sa plano ninyo, ayon sa kagustuhan nyo. Kasi gusto nyo pong iangat lahat ng aming buhay. Gusto nyo iangat lahat, maging aming kabuhayan, Panginoon. Ang aming estado sa buhay, Panginoon. This is your will, O God, sa inyong mga anak sa iglesyang ito. Na maranasan namin, Panginoon, ang maganda at mapayapang buhay. Ayaw naming mabuhay sa kaguluhan, sa sama ng loob. Today, Lord, amin pong kinukonfess sa iyo lahat ng aming mga maling nagawa, ang mga sakit, Panginoon, naming daladala na hindi mo kalooban. Lord, ito po'y alisin ninyo sa puso ng mga anak ninyo na nakakaranas nito, Panginoon. Lord, thank you kasi alam po namin na sa taong ito, patuloy nyo kaming babaguhin. At yung aming intimacy sa inyo ay i-restore ninyo, Panginoon, in daily basis, Panginoon. Sa paggising pa lamang namin ng umaga, ikaw na ang aming hinahanap. Sa aming pagtatrabaho, Panginoon, nandoon ang presensya nyo. Hanggang sa aming pagtulog, Panginoon, ikaw pa rin ang hinahanap namin, Panginoon. Create a desire in our hearts, Lord. So that all of these things na kung saan ay nakakasira, Panginoon, ng buhay namin at ng aming kapwa ay mawala. At mabago lahat, Panginoon, because of your presence in our lives. Thank you, Lord Jesus, for this morning. I pray that you will continue to guide us sa lahat ng katotohanan na nais ninyong ituro sa amin. As individuals, as family, O God, Lord, I believe na meron po kayong ginagawa at patuloy na gagawin sa bawat sambahayan. Patuloy yung palalakasin ng aming mga pamilya, ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Magiging testimony, Panginoon, ng aming mga buhay. Kami magiging buhay na patotoo sa labas, sa mga tao na aming aabutin ngayong year, Panginoon. Oh God, hallelujah, tulungan niyo po kami na magawa po namin lahat po ng inyong itinuro sa amin sa araw na ito. Thank you, Lord. This is my prayer in Jesus' name.